أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أسأل الله أوقاتكم في كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا وهي فضل Ramadan. Inshallah mga kapatid, ay ang ating tatalakayin naman ngayon ay mga katangian sa buwan ng Ramadan. Ito mga katangian ay binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinahayag ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa buwan po ng Ramadan ay li Ramadanin fadailun azimatun lam takun لغيره من الشهور والأحاديث التالية تثبت ذلك وتؤكده قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر رواه مسلم. Mga kapatid sa Islam, pahayag ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa buwan ng Ramadan, napakalaki ang mga reward na binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito lamang sa buwan ng Ramadan, na hindi ibinibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa 11 mga buwan, maliban lamang dito sa buwan ng Ramadan. Kaya mga kapatid sa Islam, sana po gugunitain natin kapag sasapit sa atin ang buwan ng Ramadan dahil napakalaking jackpot ang binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marami siyang mga hadis na kanyang pinahayag ang kabutihan ng buwan ng Ramadan. Kagaya ng sinabi ng propeta Muhammad, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah. Ang ibig sabihin, ang ating mga sambayang na 5 beses sa isang araw. 5 beses na ating isinasagawa na ating pagsasambayang bawat isang araw. Akalain mo mga kapatid sa Islam, yung 1 beses na ating pagsasambayang ay equivalent ng 70 dasal. Sa 5 sambayang sa isang araw mga kapatid sa Islam, imo-multiply mo yan ng 70 times. Ang ibig sabihin, sa isang araw mo lang na pagsasambayang sa pardo, itong sambayang natin na sobah, duhar, asar, maghrib, aisha, 5 beses, i-multiply natin ng 70 is equivalent to 350 na sambayang na ating naisagawa sa isang gabi, sa isang araw na ating pamumuhay. Idadagdag mo pa ang bawat isang sambayang natin na sunnah ay equivalent ng 1 pardo. Kung nakapagsambayang tayo ng 5 sambayang na sunnah, umaga man o gabi, ang ibig sabihin, 5 pardo ang ating naidagdag. Kung marami pa kagaya ng ating mga kapatid na nagsasambayang ng Qiyamul Layl, nagsasambayang ng Tarawih, nagsasambayang ng Salatud Duha, ang ibig sabihin, sobra 10, mahigit na mga pagpalagay natin, 25 mga sunnah ang kanyang naisagawang sambayang bawat isang araw na sunnah. Ang ibig sabihin, yung 350 na sambayang, i-plus mo yung 25 kaya, ang ibig sabihin na meron na tayong 375 na sambayang bawat isang araw. I-multiply natin yon ng 30 araw o 29 lamang na pagsasambayang kaya pagdarasal bawat isang araw ay napakalaki. Kayo na po ang mag-multiply kung magkano ang resulta bawat isang araw. Pagpalagay po natin ng 375 na sambayang dasal ang ating naisagawa. Kapatid sa Islam, kaya maraming mga pag-asa, maraming mga jackpot na binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa ummat ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadanun ila Ramadan, itong nakalipas na buwan ng Ramadan na ating ginunita, isinagawa ang fasting
Ano man kaya ang pananampalataya na ating ginawa nang nakalipas ng buwan ng Ramadan at itong kasalukuyan na Ramadan ay ang pahayag ng Propeta Muhammad, mukaffiratun lima bainahun. Kung meron man tayong mga kasalanan na isagawa sa pagitan ng dalawang Ramadan na ito, nakalipas at kasalukuyan, buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Batir kabair, kapag iniwasan mo naman ang mga kabair, mga shirk, kapag umiwas po tayo ng pagtatambal ng Ginoo, pagsimba sa mga Diyos-Diyosan na naipahayag ng propeta na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya tinatanggap, hindi na pinapatawad yung mga taong nagsasagawa, sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Maraming uri na pagsamba sa mga diwata, mga demonyo. Kung anuman ang ating nalalaman ay dapat pong iiwasan po natin upang makuha natin ang mga jackpot na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Ito ay sinaksihan ni Muslim. Mashallah. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabanggit din natin itong hadis sa mga nakalipas na ating mga muhadara, pero binabalikan natin dahil sa katangian na bigay po ng Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay makuha po natin. Madsambahan natin itong mga jackpot na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad, mansama kung sino ang magpapasting, mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nagawang kasalanan. Nako, nagawang kasalanan, nakalipas na makasalanan ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alayh, at ito ay pinagkaisahan ni Bukhari at saka si Muslim. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, in kana awwalu laylatin min Ramadan suffida shayatin. Sa unang mga gabi ng Ramadan, sa unang gabi ng Ramadan, halimbawa ngayon hapon, halimbawa hapon na, sa unang araw makikita po natin ang buwan. Sa simula ng nakita ng buwan na yan ay meron nang itinilaga ang Allah subhanahu wa ta'ala na mga kabutihan na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi man makita, halimbawa, kahapon hindi nakita, kahapon ng hapon, ngayon ay magsisimula mamayang hapon, halimbawa. Paglubog ng araw, magsisimula na yung gabi ng Ramadan dahil nauuna po ang gabi sa buwan ng Ramadan. Ano po ang binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan? Suffidatis shayatin. Ang lahat ng mga syaitan ay nakakadena sa mga taong mananampalataya. Mananampalatayang Muslim. Sa tao lamang na mananampalatayang Muslim, nakakadena ang mga syaitan. Pero sa mga taong hindi po naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi na rin nakakadena sa kanila ang kanilang mga syaitan. Dahil kung isasali natin na nakakadena din sa kanila, ay wala po tayong makikita na mamamatay tao, magsasagawa ng karahasan sa kanyang kapwa-tao, magnanakaw kaya, magiging corruption na tao, leader, ay mawala po dahil lahat ng yan ay utos, gawa ni Satan na iniutos niya sa ummat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wasuffidatis shayatin wa ghulliqatil abwabun niran. Ghulliqat abwabun nar. At lahat ng mga pintuan ng impernong apoy ay close sa buwan, sa araw, gabi ng buwan ng Ramadan. Ang ibig sabihin, kung talagang close na sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, na ibig sabihin hindi na po tayo makapagsagawa ng kasalanan. Kaya mayroon din tayong nakikita na nagsasagawa ng kasalanan dahil specifically lang yun na close
ginakadena, tinatalian sa mga taong mananampalataya sa Islam. Kaya mayroong kasabihan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mundo daw ay sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'minin. Ang mundo daw ay parang bilangguan ng taong mga mananampalatayang Muslim. Para tayong bilanggo na nakakontrol ang lahat ng ating mga nagugustuhan. Kontrol na rin ang ating feelings, pagkain, pag-inom, ginagawa, kahit ang mata natin. Kinokontrol natin ang ating mata, ang ating tainga, lahat ng buong katawan natin ay under control ng Shariatul Islamiyah. Hindi pwede na kahit gusto mo na rin, kahit nagugustuhan na rin ng kapwa-tao mo na ibibigay mo yung hindi po ipinahintulot ng Sharia. Maliban sa mga oras na ikaw ay pinahintulutan. Kaya yun ang sabi ng Propeta Muhammad, "Ghulliqat abwabun nar, falam yaftah minha babun." At yung na-close na pintuan ng impernong apoy, sabi ng Propeta Muhammad, "Falam yaftah." Hindi pa mabubuksan sa taong mananampalataya. Ay ibig sabihin, ay medyo nakokontrol po tayo na hindi po tayo magsasagawa ng kasalanan. Hindi po tayo makapagsagawa ng kasalanan. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga ulama sa ibabaw ng mundo, sila ay nagkaisa na ang taong mu'min na ang kanyang pananampalataya ay yazdadu bitta'ah. Kapag siya ay nakapagsagawa ng kabutihan, madadagdagan ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya ay nakapagsagawa ng medyo kasalanan, nakainom kaya, nakakain kaya, nakakita kaya, kung ano ang kanyang naisagawa, yun ay dahilan na medyo magbaba ang kanyang pananampalataya. Ganun po ang mga iman, pananampalataya nating mga ummat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun na po ang katangian na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pahayag ng ating mga ulama. Kapag ikaw ay nagsasambayang, nadadagdagan yung pananampalataya mo. Kapag ikaw ay nakapagsagawa ng kasalanan, ang ibig sabihin, bumababa. Kagaya rin ng eroplano, minsan pataas, pababa, kahit po sa ating paglalakbay na tayo nakasakay ng sasakyan, kahit anong klaseng service kaya, minsan pababa na rin, pataas. Na hindi naman palagi na straight na, patag na po ang kanyang dinadaanan. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Kapag binuksan naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga paraiso, ay walang makakayang magsirado maliban sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi po ma-close, maisarado ang mga pintuan ng paraiso maliban sa kung sino naman ang hindi po pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po siya makakapasok. Wa nada munadin, at merong boses na nagtatawag, ya baqi al-khair, kapag buwan na ng Ramadan. Sa mga pintuan na yan, mga kapatid sa Islam, merong naitalagang mga anghel, mga malaika, na sila ay nagtatawag. Nagtatawag. Tinatawag nila yung mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya baqi al-khair. Nasaan na ang mga taong gustong magsagawa ng kabutihan? Nasaan na? Gabi-gabi, umaga-umaga ay nagtatawag. Tuwing itatawag na rin ang Allahu Akbar, sumasabay na rin na tumatawag ang mga anghel. Kung tayo ay nakatulog, kung tayo ay nag-iistoryahan, nagtatawag po ang mga anghel. Ya baqi al-khair, o mga mananampalataya na gusto niyang makakuha ng kabutihan, tumayo na kayo, magumising na kayo. Hintuan na ninyo ang inyong mga trabaho upang gunitain ninyo, upang salubungin ninyo ng pananampalataya ang oras na dumarating. Kagaya ng ating pagsambayan ng subo, Duhur, Asar, Maghrib, Isha. Ay tuwing oras ay tumatawag po yung ating caller, ang ating muadzin.
Hayya 'alal falah, pumunta na kayo dito sa karangalan, sa kaligtasan. Tumatawag sila tuwing oras ng dasal. Ang mga anghel na rin ay tumatawag, Ya baghiyal khair. O mga taong nagbibigay ng sadaka, nagbibigay ng zaka, nagbibigay ng kawang-gawa, kung ano ang mga ginagawa natin na kabutihan. Pumunta na kayo, puntahan na ninyo, umpisahan na ninyo, sabi ng mga anghel. Wa ya baghiyas syarri aqsir. O mga taong nagsasagawa ng masama, paliitin lang ninyo. Yun po ang panawagan ng mga anghel. Paliitin lang ninyo yung nag-iinom ng alak, paliitin lang ninyo ang inyong pag-inom. Kung nakakakaya sila ng 10 boteng Pilsen beer, ay sabi ng mga anghel, paliitin lang ninyo. Ngayon ay gawin lang ninyo na 5 bote yung 10 bote na inyong naiinom. Nakakainom ng 4 na bote, paliitin lang ninyo, gawin na lang 2 bote. 2 bote, paliitin lang, gawin na lang 1 bote. Ang 1 bote, paliitin na lang ng kalahati, 1/4, hanggat sa hihintuan na lang ninyo. Yung magdamag na sila ay upuan para sila ay magsugal, magmadjong, game of general, kung ano ang mga game na kanilang ginagawa na minsan nakakalimutan nila ang kanilang mga asawa at anak, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mahal sa buhay. Ay ngayon, nagtatawag ang mga anghel, malaika, natigilan lang ninyo, maliit na lang ang inyong pagsasagawa. Ganun po ang panawagan ng mga anghel. Palakihin natin ang ating pananampalataya. Paliitin lang natin ang mga ating naisagawang kasamaan. Walillahi utaqa minan nar. At itinatawag pa ng mga anghel na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa mga anghel na meron ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagkasala. Sila ay mapupunta sa impyerno, na sila ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga daing, ang kanilang mga hinihiling na sila ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga kapatid sa Islam, may kasabihan sa atin sa wikang Pilipino, nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. Kahit anong gagawin mo, kung hindi ka na rin humihiling ng awa sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka na rin nagsasagawa, gusto mong magtaubat, magbago. Gusto natin magbago. Ya Allah, gusto ko nang magsambayang, pero hindi mo rin isasagawa. Ya Allah, gusto ko nang pigilan itong mga masamang gawain. Pinagbawal ng aming gobyerno. Ipinagbawal ng iyong religion. Ipinagbawal ng aking sarili. Kung hindi mo na rin tatanggapin yung pinagbabawal, ay sadyang hindi na rin babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga sarili. Katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya babaguhin ang ating katayuan. Hindi niya babaguhin ang ating trabaho. Kahit anong ginagawa po natin, kahit anong iniisip natin, ay hindi babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala unless na tayo mismo ang magbago. Unless na tayo mismo ang magbago, iiwanan natin kung ano ang nalaman natin na masama. Kaya mga kapatid sa Islam, halina at iwasan na natin, unti-unti natin bibitiwan ang mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng patawad. Magbibigay ng pardon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ano ang gagawin natin? Hindi pa natin sasamantalahin sa buwan ng Ramadan. Kaya mga kapatid sa Islam, jackpot na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinahayag ng Propeta Muhammad, ay wag na natin paliligtasin. Hindi natin alam hanggat kailan tayo mananatili dito sa ibabaw ng mundo na tayo po ay magsisisi. Pagsisihan natin ang ating lahat ng mga nagawang kasalanan. May kasabihan ng pagsisisi ay tanging nasa huli.
Repentance is always come at the last. Kaya ano pa ang mangyayari kung hindi po tayo magbabago? Wadhalika kullu laylatin. At lahat ng mga gabi ay meron ibinibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala na pardon, patawad. Kaya sinaksihan po ito ni Rawahu Tirmidhi. Ako, mga kapatid sa Islam, ay ibig sabihin, yung ating mga kapatid na meron nagagawang kasalanan, ay malaking jackpot. Magbago na po tayo. Magbago na po tayo sa mga darating na araw, inshallah. Kad fadlala kullu ma yaqaw fihi min af'alil khair wa adribul birra wal ihsan. Wa min dhalika sadaqatun. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Rawahu Tirmidhi. Meron pang ibinigay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga katangian kabutihan na ating naisasagawa sa araw, umaga, basta buwan ng Ramadan. Maraming mga kabutihan na sinabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, ang pinakamagandang pagbibigay ng sadaqah ay sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan ay pinakamalaking reward na ibinibigay natin na mayroong binibigay natin na yun ay sinusuklian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nagpakain, imo-multiply mo yun ng 70 times. Nako, hindi kagaya ng ikaw ay nagpakain sa buwan ng Shawwal, Zulqa'ida, Zulhajj, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, ay normal ang kanyang reward, 10. Pero kapag buwan ng Ramadan, ay ini-multiply ng 10 beses, imo-multiply pa ng 70 times. Nako, mga jackpot na maraming pinahayag ang ating Propeta Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri sa'imi shay. Kapag tayo ay nagpakain, nagpabuka sa tamang oras ng pagpapabuka, huwag po natin gawin na, magbuka ka na kapatid. Kahit hindi oras ng pagpapabuka, magpapakain ka. Ikaw naman na pinapakain, importante, pinakain ako, ayaw ko rin kumain, pero siya ay nagpapakain, sige, magkain ako. Mayroon mga tao na ang kanyang sinasabi yung kanyang kapwa-tao na makasalanan. Kumain ako dahil pinakain ako. Hindi po ganun mga kapatid. Kapag mayroon nagpabuka sa tamang oras, ay mayroong siyang reward na ibibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kagaya ng reward ng kanyang pag-aayuno. Si Abdullah kaya nagpabuka ng 10 mga tao. Yung 10 mga tao na magkakasama sa kanyang pagbuka, bawat isa sa kanila ay mayroon mga trabaho. Lahat ng trabaho ni number 1, ni number 2, ni number 9, ni number 10, ay pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang reward doon sa nagpabuka sa kanila. Nako, kung kaya natin magpabuka ng bawat isang araw sa gabi, makakaya tayong magpabuka ng 10, 20, napakalaking reward dahil kagaya ng taong nag-ayuno. Ang reward na bibigay sa taong nagpakain para sa kanyang pagbuka. Naipabuka po natin sa kanila na nagbuka yung taong mga hafiz. Nako, bawat araw, bawat umaga, sila ay nakakapagbasa ng 10 chapter kaya, 10 juds. Yun ay ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun ang sinabi ng ating Propeta Muhammad, min ghairi ayyang kusamin ajri sa'im. Hindi mababawasan na rin ang reward ng taong nag-ayuno dahil sa ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa nagpabuka sa kanila, nagpapakain sa kanila. Hindi mababawasan ang taong nag-ayuno sa ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa taong nagpakain. Nako, hindi po mababawasan. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, at sinaksihan ni Ahmad at Tirmidhi. Wa qala man fattara sa'ima ala ta'amin aw sharabin min halalin. Dugtong pa na hadis ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino ang fattara, magpabuka sa taong nag-aayuno ng pagkain, inumin na halal.
Ay, ibig sabihin, pipiliin po natin yung pinapakain po natin sa ating mga kapatid na nag-aayuno. Baka mga kapatid namin dyan, sige, importante makakain. Pero ang Propeta Muhammad ay pumili po halal. Halal na proseso ng pagluto. Dahil kapag haram po, kahit anong gagawin mo ay hindi na yan magiging halal. Maliban sa may pahayag sa Quran na yung haram ay pwede magiging halal. Pero hindi naman buong taon yan na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tayo sa halal. Dahil sa halal na yan, dapat pipiliin po natin na ipabukan natin sa ating mga kapatid na nag-ayuno yung pure na halal. Pagpalagay na lang natin, saging. Maliban ko yung saging, injeksyonan mo yun ng haram. Prutas. Ang prutas po ay, dahil may kasabihan sa qaida fiqhiyah, al-aslu fil asya'i al-ibaha. Ang origin ng lahat ng ating kinakain po, maging prutas, kahit anong klaseng prutas, ay halal. Halal po yan. Maliban sa meron pong gina-inject. Meron pong nilalagay, hinahalo. Kagaya ng manok kaya. I-marinate yan ng meron haram. Kaya ano ang mangyayari po? Magiging haram ang manok. Yung manok na hindi po kinatay ng Bismillah, hindi binasa ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit binasa na rin kung hindi tama sa proseso ng pagkatay ng manok, ay hindi na rin magiging halal. Kaya susuriin po natin yung mga halal na pagkain. Kaya yun ang pahayag ng ating Propeta Muhammad, min halalin. Haram na pagkain, halal na inumin. Sallat alayhimul malaika. Pinahayag ng ating Propeta Muhammad na doon sa taong nagpakain ay lilibutin siya ng mga anghel. Nako, buong gabi nililibot ng mga anghel ang ating bahay. Na ang mga anghel na yan ay humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran natin. Humihingi ang mga anghel na yan na tayo ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming mga grasya. Maraming mga biyaya sa atin, sa pamilya, sa head of family, sa tatay, sa nanay, sa kanyang mga anak ay ang mga malaika ay sila ay magdudua. Nako, magdua na paramihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating blessing dahil sa tayo po ay nagpakain, nagpainom ng mga halal. Nako, mga kapatid sa Islam, inshallah, gagawin po natin. Wa fi sa'ati syahr Ramadan. Wa salla alaihim Jibril Laylatul Qadar. Darating ang Laylatul Qadar na magsisimula ang Laylatul Qadar mula ika-21 ng gabi ng Ramadan. At magtatapos na rin sa katapusan ng Ramadan. At si Gabriel alayhi salam ay siya ay magdudua. Magdudua sa lahat ng mga taong nagpakain, nagpabuka sa gabi ng Ramadan. Nako, pati si Gabriel alayhi salam magdudua sa Allah. Ya Allah, patawarin mo na ang mga taong nagkaloob ng pagkain sa kanilang kapwa taong nag-aayuno. Ako, Masya Allah. Kaya marami tayong makikita sa ating mga kapatid na sila ay nag-alay ng mga pagkain sa buwan ng Ramadan na hindi na rin sila nagiging pulubi. Bagkus, mas lalong dumadami ang kanilang mga biyayang natatanggap araw-araw. Marami pa tayong nasaksihan. May mga tao naman na minsan mga kapatid ay nagkukuripot. Nako. Ayaw pakainin ang mga taong mga mananampalatayang Islam. Hindi niya papakainin ang mga taong nagbabasa ng Quran. Nagme-memorize ng Quran. Yung ating mga hafiz. Meron akong maalaala na mayroong program. Hindi ko lang sasabihin kung saan. May program ang ating mga hafiz. May nagsabi sa mga, may mayaman na nagsabi, ano po ang aking may paglingkod sa inyo? Dahil kayo ay meron kayong program. Sinabi po ng isang leader ng mga hafiz na di bali kahit merenda lang ng ating mga hafiz. Dahil sila ngayon ay nag-i-exam.
Ano po ang binili ng mayaman na ito? Pagkain na mumurahin pagkain. Humanap siya ng inumin na mumurahin na rin na inumin. Hanggat sa medyo nagtaka yung ating mga hafiz, bakit ganun? Bakit ganun lang ang pagtingin ng isang mayaman? Nakalipas po sa madaling salita, lumipas po ang ilang, hindi katagalan siguro, hindi nakaabot ng 1 buwan. Ano po ang nangyari sa kanila? Biglang tinamaan sila ng malas. Anong malas ang nakaabot sa kanila? Nako, tinupok po ng apoy ang kanilang yaman, ari-arian ang kanilang, madaling salita, ang kanilang bahay. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ. Kung sino ang magmamaramot, pagmamaramutan niya ang kanyang sarili, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagmamaramutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mismong sarili niya ang kanyang pinagmamaramutan. At sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi, al-fuqara'u ka'ayali. Ang mga pulubi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi, kung nagpamilya lang ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ibabaw ng mundo, ang kanyang mga pamilyang, mga taong lilimusan. Yung mga taong naghihingi ng tulong. Hindi naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi at Propeta Muhammad, yung Muslim lang ang pamilya ng Allah. Basta pulubi, lilimusan, sila ay pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinagmaramutan mo ang pamilya ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, adaktuhum finnar. Ano ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil pinagmaramutan natin ang pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay palalasahan ko sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang apoy. Dito pa sa mundo, malalasahan na natin kapag tayo po ay nagmamaramot sa pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aghniya ukalai, ang mga mayaman, sabi ng Allah sa hadithul Qudsi, sila ay pinagkatiwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan nila gagamitin ang kanilang mga yaman. Kaya, yung hadith ng Propeta Muhammad na hadithul Qudsi, isa pong babala sa atin at mas lalong babala sa ating mga kapatid na mayaman. Mga mayaman, inshallah, kayong mga mayaman ay merong hadith na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagparamdam sa inyo na huwag ninyong pagmamaramutan ang pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po natin pagmamaramutan. Sana po ay mapagbigay tayo dahil ang mga biyaya na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagkatiwala lang. At tayo po ay tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat saan, kailan, hanggat gaano kalaki ang ating mga bukal na puso sa ating mga kapatid na mga pulubi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag sumapit na po ang buwan ng Ramadan, nako, napakabukal po ang puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya po ay nagmamahal sa mga tao. Minamahal niya yung mga taong pulubi, lilimusan. At ang propeta mismo ang nagbibigay ng tulong sa kanyang mga ummat, sa kanyang mga kinasasakupan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya man ay mapagmahal sa hindi po buwan ng Ramadan, kapag sumapit na ang buwan ng Ramadan, mas lalong pinaiigting ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang tulong, ang kanyang awa sa mga taong kinauukulan ng pagmamahal. Rawahul Bukhari. At ito ay sinaksihan ni Bukhari. Inshallah mga kapatid, sana po ay gugunitain natin ang pagsapit ng buwan ng Ramadan. Pangalawa po na ginagawa ng ating propeta na mga katangian, kabutihan
sa buwan ng Ramadan, Qiyamul Layl. Ang pagsasamba, mga simbang gabi na ginagawa po natin sa buwan ng Ramadan. Kapag tayo po ay gabi, ay dapat na pinalalakas po natin ang ating pagsasambayan. Pinararami po natin ang ating mga dasal kapag gabi. Hindi po kagaya ng ating mga ginagawa sa mga nakalipas, lalong-lalo na yung mga mayaman. Dahil kapag gabi, ginagawa nila na sila ay mamimili na kung ano ang kanilang nagugustuhan ng pagkain. Hindi po pagbibili, hindi po pagkain ang inuutos ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ang pagsasambayang. At sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alayh. Dito sa atin sa Pilipinas, ay meron pa nangyayari kapag buwan ng Ramadan, sa gabi ng Ramadan, meron po tayong binubuksan na mga tindahan, mga barter trade. Kapag gabi, nagbubukas po tayo. Nang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang turo kapag gabi ng Ramadan ay mas lalong paiigtingin natin ang ating pagsasambayang. Paiigtingin natin, pararamihin natin ang ating pagsasagawa ng sambayang. Hindi po kapag gabi ay palalakasin natin ang ating paglakad, pagpunta sa mall dahil dinugtungan ang oras ng mall. Ang ibig sabihin, yung mall natin ay nag-close alas 8, alas 9, kapag buwan ng Ramadan ay hanggat alas 12 na rin. Kagaya sa mga bansang Arabo, kapag buwan ng Ramadan, almost kahit gabi, open na po ang mall. Hanggat malapit ng umaga, ay open pa rin ang mall. Minsan gumagaya naman tayo, iba po ang ating ginagayahan. Yung mga lalaki, mga kababaihan, kapag gabi ng Ramadan, suroy ng suroy, punta ng plaza. Anong ginagawa sa plaza? Imbes na tayo ay magpunta sa masjid, hindi pagpunta sa masjid ang ating ginagawa. Magpunta ng plaza, magpunta kung kahit saan. Ang akala nila, yung masama na ginagawa sa umaga, kapag gabi, open na po. Para lang yan sa oras sa mga mag-asawa. Yung mag-asawa na hindi nila may sagawa sa umaga, kapag gabi, open po. Open po na kayo ay magkasayahan ni Mrs., si Mr. Pero sa hindi po mag-asawa, ay kung haram sa umaga, haram na rin sa gabi. Kaya meron po tayong napapansin na kakaiba ang kanilang ginagawa kasalungat ng pahayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang reward na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagkikiyamul layl, nagsasambayang, ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga nagawang kasalanan. Before Ramadan, meron silang nagawang kasalanan, hindi naman masyadong malaki masyado, ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yuhyi layari Ramadan. Kapag gabi ng Ramadan, ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam halos hindi na po matutulog. Lalong-lalo na kung last 10 days na lang natitira. Lalong-lalo na kung last 10 days na lang ang natitira, dahil ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gumigising po sa sulusul layl. Gumigising po kapag 1/3 na lang ang natitira sa gabi. Ang ibig sabihin, kapag nag-aalas 2 na po, siya ay gumigising. Ang ibig sabihin po sa Propeta Muhammad ay natutulog po. Natutulog po. Hindi po kagaya ng ibang ginagawa ng ating mga kalalakihan, kababaihan, mula alas 7 kaya. Ang paalam po kay nanay, kay tatay, magpunta ng masjid, magqiyamul layl, pero tatawagan mo, nasaan ka na ba anak? Nandito po sa plaza. Hindi po ganun ang ginagawa. Pero ang ginagawa ng Propeta Muhammad, kapag katapos magsambayang ng tarawih, matulog. Hindi po mag-mall.
hindi po magplaza, hindi po mag-barter trade. Oh. Matutulog pagkatapos kapag darating ang sulusul layl, mag-aalas 2, gumigising po ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas lalong-lalo na kapag last 10 days na. Wa ay qada ahlahu, gigisingin niya ang kanyang pamilya. Ang ibig sabihin ng gigisingin ay nakatulog. Dahil kapag hindi po nakakatulog, hindi na niya gigisingin. Tatawagin na lang ang term na sasabihin. Pumunta ka na dito, anak, magsambayan ka. Kundi gigisingin ay qada ahlahu. Ang ibig sabihin, nakatulog po ang kanyang mga pamilya. Wa kana saghirun wa kabirun, kahit sa anak niya na mga maliit, mga malaki, ay ginigising po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin, ginapractice ang mga anak kahit ito ay maliit, hindi pa malaki masyado, hindi pa nakaabot ng 10 taon, ginigising po upang sila ay mapractice ng paggising. Dahil sa ating mga anak, kahit hindi magsambayang, ang importante, mapractice sila gumising. Wa kullu saghirin wa kabirin yatiqus sala, na makakaya po magsambayang. Ang ibig sabihin na makakaya magsambayang, kahit underage po, hindi pa siya nakaabot ng 10 taon, dahil ang pagtuturo po sa pagsasambayang sa ating mga anak, na ang turo po, nasabi ng ating propeta Muhammad, muru awladakum bisab'ah. Tuturuan ninyo ng pagsasambayang ang inyong mga anak na nakaabot ng 7 taon. Tuturuan pa. Sabi sa hadis ng ating propeta Muhammad, is kana yusalli sallallahu alaihi wasallam na yatiqus sala, makakayang magtayo ng sambayan. Ang ibig sabihin, 7 years, 8 years, na hindi pa yan inuutosan mag-aayuno. Hindi pa pwedeng mag-ayuno yung 7 taon, 10 taon, unless na nakaabot na siya ng bulog. Ang ibig sabihin, yung bulog, yung babae, ay inabutan na po na menstruation, na kapag nagiging tahir, nagiging malinis na po siya, natapos na ng kanyang menstruation, pagsapit ng buwan ng Ramadan, pwede niya siya mag-ayuno. Nang sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga maliit ay inuutosan na rin ng propeta na sila ay gumising. Kaya ikaw diyang kapatid ko na babae na may anak, kapag makakaya na po magsambayang ang iyong anak, gisingin mo at anyayahin mong pumunta ng masjid o magsambayang. Kung malayo kayo sa masjid, ay pwede na rin na doon na lang kayong magsambayang ng tarawih, magsambayang ng qiyamul layl, tahajjud sa inyong sariling pamamahay. Pwede po. Rawahu Muslim. Yun ay sinaksihan ni Muslim. Pangatlo po na mga katangian ng buwan ng Ramadan, mga kapatid, tilawatul Qur'anil Karim, ang pagbabasa ng Quran sa gabi ng Ramadan. Magbasa po tayo. Hindi makinig ng music. Pagbasa ng Quran. Kaya ang Ramadan po, mga kapatid sa Islam, mababasa natin sa Quran sa Suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ang ibig sabihin sa buwan ng Ramadan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito namin ibinaba ang Quran. Dito ibinaba ang Quran. Ang buwan ng Ramadan ay siyang buwan ng Quran. Kaya po, sa bansang Arabo, sa Saudi Arabia, sa buwan po ng Ramadan ay wala po silang klase. 1 month holidays sa buwan ng Ramadan. Upang kanilang babasahin ang Quran. Upang sila ay magtafsir ng Quran. Aalamin nila, papahayag nila kung ano ang science of Quran. Ulumul Quran, ijazul Quran, lahat ng katangian ng Quran, kanilang ginugunita, kanilang binabasa, pinapahayag sa taong bayan, maging sa radio, sa telebisyon, sa mga masajid, sa mga saan-saan na mga pagtitipon, pinapahayag nila ang kahalagaan ng Quran. Kaya sana po, mga kapatid sa Islam, meron na rin tayong makuha sa aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maimplementa natin sa ating pamumuhay.
maimplementa natin sa ating pamumuhay. إذ كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, pinararami niya ang kanyang pagbasa ng Quran. Pinararami po ng Propeta Muhammad ang kanyang pagbasa ng Quran. Ngayon, yung hindi pa makakakaya babasa ng Quran, ay mayroon po tayong mababanggit sa kanila na mga oras, minuto kaya na pwede natin isasagawa sa ating pamumuhay. Ngayon po, mga kapatid sa Islam, pwede mo ilalagay sa USB. I-download mo sa cellphone mo, sa laptop, computer mo kaya. Ipagpapalagay po natin ang Suratul Fatiha. Hindi mo memorize nitong nakalipas na mga buwan, taon. I-download mo sa iyong cellphone kaya. Ipagpapalagay po natin sa isang oras, hindi lang 10 beses na uulit-ulit babasahin ng Fatiha. Ipagpapalagay po natin sa 3 araw na uulit-ulitin na ang Fatiha na naririnig mo sobrang mga 10, 20, 50 beses kaya sa isang araw. Parang imposible na, kapatid, na hindi mo may i-memorize sa 3 araw. Parang imposible na hindi po natin ma-memorize sa 3 araw. Sa isang linggo na iyong pakikinig ng Fatiha, hindi mo may memorize. Ang Suratul Ikhlas, ang Qul Huwallahu Ahad, ganun na rin po. Yung bata kaya na maliit, bagong isinilang, siyempre, malakas ang kanyang memorization. Pagpapalagay na lang natin, malakas ang kanyang memorization. Makaya nang mag-memorize ang isang Suratul Fatiha ng isang araw kaya. Gawin na lang natin 3 araw. 3 araw. Pagkatapos, kapag ikaw sumali pa magsambayang ng Maghrib, Isha, Subh, ilang beses mong maririnig ang Fatiha? Ay marami. Kapag buwan ng Ramadan, kada rakaat, kada magsambayang magsalam, 2 beses na maririnig mo ang Fatiha. Ang ibig sabihin, may pagkakataon na po tayo na memorize natin ang Suratul Fatiha. Ma-memorize natin yung mga maiksing mga sura. Kaya, pagbigyan po natin ang ating sarili na ma-memorize natin ang Quran. Dahil ano po ang babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-qalbu alladhi laysa fihi shay'un min al-Quran kal-baytil hadam. Ang puso, ang heart po natin, ang ating katawan, na wala po siyang memorized na manggagaling sa Quran, ay parang isang bahay na nasira. Parang isang katawan na patay na. Kaya hayaan mo, mga kapatid, na mamamatay ang iyong puso. Masisira, matutupok ng apoy ang iyong pamamahay. Yung sarili mong bahay na pinundar mo, ang lahat ng iyong yaman na nakuha galing sa gobyerno, galing kahit saan, ay hahayaan mo matupok ng apoy. Kaya, mga kapatid sa Islam, ang Propeta Muhammad, pinararami niya ang kanyang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. Okay. Wa kana Jibril alayhi salam yudarisuhu al-Quran fi Ramadan. Rawahu al-Bukhari. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan, dumarating sa kanya si Gabriel upang kanyang i-review, upang kanyang babasahin ang Quran. Papakinggan ni Gabriel kung tama ba ang pag-memorize ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman tayo kagaya ni Propeta Muhammad na darating sa ating si Gabriel alaihi salam upang tayo ay ma-review natin ang Quran. Kaya, mga kapatid, ginagawaan po natin ng paraan na may sabuhay natin ng Quran. May sabuhay natin ng Quran. At babala ng ating propeta na para kang namatay na tao kapag wala kang na-memorize na Quran. Sana po, mga kapatid sa Islam, itinuro pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuti sa inyo, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ang pinakamabuti sa inyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nag-aral ng Quran at ituturo niya rin
ang Quran. Ang ibig sabihin, dapat ituro natin yung Quran. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.